Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, May 27, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Tingnan niyo po ang nangyari sa bayan ng Maguban. Nasawi sa bagyong Aghon, umakyat na sa 3. Nag-iwan din ng kaliwat kanang baha at pinsala sa Calabar Zone. Mahigpit na screening at heightened alert ipatutupad sa mga papasok sa bansa dulot ng COVID-19 flirt outbreak. Kalsada sa tapat ng ginagawang City Hall sa Valenzuela, gumuho! 28 pamilya inilikas. Sa sports, Pinay gymnast na si Emma Malabuyo pasok na sa 2024 Paris Olympics. This is my first. Thank you so much po, Famas. At sa ating balitang showbiz, Catherine Bernardo at Piolo Pascual wagi sa Famas Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Victoria, Laguna dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Aghon. Nagsasagawa naman ng investigasyon ng lokal na pamahalaan hinggil sa alegasyong nagpapabayad sa mga residente ang umano'y mga nangongolekta ng basura kapalit ng serbisyo. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Itinaas sa signal number 2 ang ilang bahagi ng Luzon dulot ng severe tropical storm Aghon. Binaha ang ilang bayan at komunidad kabilang na ang munisipalidad ng Victoria, Laguna. Kagabi nga, magdamag kami walang ilaw. Mga bata namin, hirap na hirap, hindi makatulog. Ang ekta-ektaryang taniman na ito ng pakwan at melon sa Purok 3, Barangay San Benito, tila naging lawa na dahil sa laki ng baha. Kaya para hindi malugi ang ilang mga magsasaka sa mga nasa lantang ani. Pinamimigay na nga yung iba. Ay, bakit? Wala ho eh. Kasi mas mabulok, pakinabangan na ho ng tao. Ikinatuwa naman ng ilang mga bata ang mga prutas na natagpuan matapos ang delubyo. Dahil dito, nagbaba na ng state of calamity ang bayan ng Victoria. Aabot sa 800 pamilya o katumbas ng 2,000 mga apektadong residente ang inilikas dulot ni Bagyong Aghon. Yung mailaan mo sa state of calamity yung bayan mo, makaramdam ng tulong galing sa LGU, galing sa ating gobyerno, yung ating mga kababayan ay napalaking bagay para sa kanila. Kasi talagang nag-iiyakan yung mga bata kahapon. Pero hindi naman nila sobrang magbabaha kung hindi dahil sa umano'y maanomalyang bayad bago kolekta garbage collection system ng lokal na pamahalaan. Nakakapaghakot ang basura. Kung sino lang yung mag-abot, yun lang hahakotan ng basura. Yung basura nakakapagpabahay. Plano ko po maglagay ng investigasyon tungkol dyan po sa nasabi nyo. Kasi hindi po kami aware. Ito umano kasi ang nagiging dahilan kung bakit naiiwan ang ilang basura na nakakapagpabara ng mga daan at nakakapagpabaha ng lubusan. Plano naman ngayon ng LGU na magdagdag ng 100 pisong aumento sa pasahod ng local garbage collectors. Alam naman natin kulang, pero hindi naman natin kaya lahat ibigay. Diba? Pero dapat dagdagan. Dagdagan pa dapat ang sweldo nila. Siguro mga 450. Oo, kasi mahirap mangolekta ng basura. Samantala, sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, aabot na sa 4 ang naiulat na namatay sa Calabar Zone at isa naman sa Northern Mindanao. Lubos pa ring pinag-iingat ang marami sa matinding baha at mga pagguho ng lupa dulot ni Aghon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Marami ring iniwang pinsala ang bagyong Aghon sa iba't iba pang lugar sa Pilipinas. Nabagsakan ng malaki at matandang puno ang 2 sasakyan na nakaparada sa harap ng St. John the Baptist Parish sa Taytay, Rizal, linggo ng umaga. Tinatayang may 100 taong na ang edad ng nabuwal na puno. Ayon sa mga nakakita, dulot umano ito ng malakas na hangin at walang patid na buhos ng ulan. Samantala sa Tanza, Cavite, nasira naman ang 19 na kabahayan, gayon din ang 3 bangka. Dulot pa rin ng masamang panahon. Habang landslide naman ang iniwang pinsala ng bagyong Aghon sa lalawigan ng Aurora. Mahigpit pa rin pinagbabawalan ang mga mangingisda sa probinsya ng Aurora na pumalaot dahil pa rin sa laki ng mga alon. Galas 9 na po, bumagsak ang
puno. Nandiyan nga po ako sa may, humiyaw yung babae, tumakbo na rin po ako. Ay, marinig na lang po kumakalabot. Inaasahang papasok na ang La Nina season sa bansa sa ikatlong quarter ng taon. Sa press conference ng Pag-asa, nasa 69% na ang tsansang magsimula ang La Nina sa bansa pagpasok ng buwan ng Hulyo, Agosto, Setyembre. Inaasahan naman ang transisyon mula sa El Nino phenomenon papuntang ENSO neutral condition na temperatura sa bansa sa darating na Hunyo. Samantala, bagamat may naitalang mga pag-uulan nitong nakaraang linggo, hindi pa raw mararamdaman ang westerly winds sa ngayon. Ayon naman kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, nakahanda ang pamahalaan na magbigay ng ayuda at kinakasana nila ang mga flood control projects bilang paghanda sa mas maraming ulan dala ng La Nina. Decaying stage na yung ating El Nino na nagkakaroon pa rin, although mayroon pa rin epekto sa ilang bahagi ng ating bansa at magta-transition tayo ng neutral condition by June at tumalaki ang posibilidad na towards the July, August, September period ay lumalaki yung porsyento. About 69% ay magkakaroon ng La Nina. Update naman mula sa Weather Bureau Pag-asa. Kumikilos na papalayo ng kalupaan ng Pilipinas ang bagyong Aghon na gumagalaw silangan pahilagang silangan ng bansa. Namataan ng mata ng bagyo, may layong 155 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 kilometers per hour at may pagbugsong aabot ng 170 kph. Nasa sa ilalim sa signal number 1 ang eastern portion ng Quirino Province, katimugang bahagi ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Isabela, Aurora, northern portion ng Quezon kasama ang Conillo Islands, northwest naman ng Camarines Norte, gayon din ng Calaguas Islands. Inaasahan pa rin ang pag-ulan sa mga apektadong bahagi ng bansa hanggang sa susunod na 3 araw. Posible namang lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon hapon o gabi ng Miyerkules. Naglabas na ng memo ang Bureau of Quarantine hinggil sa paghihigpit sa mga border at pagpapatupad ng safety protocols kasabay ng COVID-19 strains na KP.2 at KP.3 o mas kilala sa tawag na flirt novel virus. Inabisuhan na rin ang pamunuan ng mga paliparan na regular na linisin ang mga pasilidad para maiwasan ang sakit. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Of course, you know, if I'm gonna hear about COVID, everybody's scared. Ganyan na lamang ang pagkabahala ni Rachel, isang turistang Pinoy mula sa Montreal, Canada na magbabakasyon sa Pilipinas. Todo ang kanyang pag-iingat lalo na't magbabakasyon uli siya sa kasagsagan ng umuusbong na bagong COVID-19 strains. Kung may naramdaman ka, you have to go right away to the doctor. Magpa-check kayo kung ano ang naramdaman nyo. Yan ang pinaka-importante. Huwag na lang sabi mo, you're taking for granted. Sabi mo, wala ito, ganon. No, mahirap. Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 strains na KP2 at KP3, nagbaba na ang Bureau of Quarantine ng heightened alert para masiguro ang kaligtasan. Hinigpitan na rin ang border control, lalo na sa mga lalabas at papasok ng bansa. Nagbigay na rin ng abiso ang Department of Health sa pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport hinggil sa pagdami ng kaso ng COVID-19 sa ibang bansa at pagpapaigting ng kanilang protocol. Linisin muna yung mga banyo, lalo na yung lahat ng mga nagagalaw ng mga kamay natin, ano? Tapos lahat yung mga areas na may mga tinatawag natin, yung mga may touch areas ng mga tables, kaya ng mga check-in tables, check-in counters, immigration counters, immigration tables, lalo daw yung mga tray na ginagamit sa security check. Inabisuhan na rin ang mga kainan na regular na linisin ang kanilang pasilidad. Hindi ko muna gagawin mandatory yung paglalagay ng face mask, no? Voluntary. Wala ako nakikita ko di mag-ingat. Importante, nasa kanila yon kung gusto nila gumamit ng face mask. Pagbalik ulit tayo na maghugas tayo ng mga alcohol sa ating mga kamay. Gayunpaman,
paglilinaw ng Health Department. Ang KP2 at KP3 ay mga variant na nanggaling sa ating JN1 na siya naman nanggaling din sa Omicron. Hindi sila bago, or rather, matagal na silang nakita nung winter 2023 pa, nakita sa North America at sa bansang Singapore. At actually, ang ating pinaka-latest sequencing ng March 2024 ay hindi pa siya nakikitaan sa Pilipinas. Bagamat mas mabilis ito makahawa, pero sa datos ng World Health Organization, mild to moderate lamang ang epekto nito. Hindi naman daw ito cause of concern. Pareho lamang ang simptomas ng KP2, KP3 na COVID-19 sa mga sinaunang mga version ng COVID-19. Pareho lang po. Upo, sipon, lagnat, sakit sa ulo, pagkapagod. Ang pinagkaya pa ho ay napaka-mild ng ating manifestations ng KP2 at KP3 kumpara dun sa Alpha and Delta na siyang nakamamatay noong panahong 2020. Wala naman daw dapat ikaalarma ang publiko ukol dito, pero iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan para sakit ay maiwasan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mga ka-A to Z, epektibo na po bukas o mamaya, Martes, ang dagdag presyo sa produktong petrolyo. Batay sa inilabas na abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 40 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina at diesel, habang 30 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Bunso dito ng pagbabawas ng OPEC sa produksyon ng langis sa pandaigdigang merkado at paglakas ng presyo o halaga ng dolyar na nakaapekto sa ekonomiya ng maliliit na bansa. Nananawagan ang negosyanteng si Ramon Ang sa gobyerno na protektahan ng oil reserves sa West Philippine Sea. Anya, ito ang susi sa mas mababang power cost at presyo ng langis, tulad sa Malaysia na nagpo-produce ng 1 milyong bariles kada araw. Paliwanag ng negosyante, subsidized ng Malaysian government ang presyo ng langis na binibili ng mga consumer. Nag-ooperate sa Malaysia ang Petron Corporation na pag-aari ni Ang. Iginiit niyang hindi dapat pabayaan ng gobyerno ng Pilipinas ang pagbabantay sa West Philippine Sea na anyay inaangkin rin ng China. In Malaysia, the prices of gasoline is 20 pesos per liter. In the Philippines is 60. Reason, Malaysia subsidized 1/3. The other 1/3 is taxes. Philippine government impose taxes. And our neighboring countries don't impose taxes. We have a very big reserve in West Philippine Sea. That's why they are very interested on the Philippines. So let us not let go of it. We should protect our territory. Sa wakas, inaasahang bababa na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado sa mga susunod na buwan. Ayon yan sa Economic Managers ng Pilipinas. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, inaasahang bababa ng hanggang 20% ang presyo ng bigas sa world market na may direktang epekto sa lokal na pamilihan. Welcome na balita ito sa gitna ng mataas pa ring presyo ng bigas nitong nakaraang buwan kahit katatapos lang ng anihan. Una nang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na isa sa dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ay ang pinsalang dulot ng El Nino na nakakaapekto sa ani. We expect rice prices to go down by 20%, maybe by September. This would entail, one, increasing production, and second, reducing tariffs. And so we expect that inflationary pressure from rice to start coming down as we approach the year ends. Kasabay ng bagyong Aghon nitong weekend, umulan ng kagandahan at nagpatalbugan ang 37 naggagandahang kandidata sa Mutya ng Taguig 2024 sa Taguig City University Auditorium. Kasabay ito ng ika-437 founding anniversary ng lungsod. Bigatin ng lineup ng mga hurado tulad ni na 2019 Binibining Pilipinas Intercontinental Emma Tiglao, pageant runway coach Ian Mendahar at ang blockbuster director na si Peter
Emerson Vargas. Present rin sa event si Miss Universe Philippines 2024 4th runner-up at Miss Taguig Christy McGarry. Nagningning lalo ang gabi sa pagrampa ng mga kandidata sa kanilang evening gown na gawa ng local Taguig designers. Itinanghal naman ng Miss Congeniality ang 70 anyos na kandidatang si Rhonda Felizmena, habang kinuranahan naman si Alessandra Lian Plantado ng Barangay Central Signal bilang pinakabagong mutya ng Taguig. Happy to see all of you joining us because the mutya ng Taguig 2024 is actually a celebration of our city's founding anniversary. We are celebrating our 437th founding anniversary. Ito po ay pagdiriwang ng katangian ng isang Taguigenya. So let us enjoy the rest of the evening, and I would like to take a moment to also acknowledge the hard work of the men and women behind this year's pageant. Susunod, kalsada katabi ng ginagawang City Hall building sa Valenzuela, gumuho. Pribadong kontraktor, pananagutin. At sa sports, Pinay gymnast Emma Lauren Malabuyo lusot na sa Paris Olympics. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pananagutan ng pribadong kontraktor ang pinsalang dulot ng gumuhong kalsada sa ginagawang City Hall building sa Valenzuela nitong kasagsagan ng bagyong Aghon, ayon sa lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng Valenzuela LGU, bibigyan ng tulong pinansyal ang mga apektadong residente na ilan ay nasa evacuation centers pa rin. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sinariwa ng 20 anyos sa si Razel kung paano gumuho ang bahagi ng kalsada sa tapat ng kanilang bahay sa Karuhatan sa Valenzuela nung kasagsagan ng pagkagupit ng bagyong Aghon. Mabuti na lang at maagap daw sila nakalikas sa Malinta Junior High School na nagsisilbing evacuation center. Natakot po ako kasi what if bigla. Tsaka yung ulan din po, hindi natin alam kung biglang lalakas po, mga ganun po ba. Tsaka delikado pa kasi pag landslide, mga ganun. So far po tinatakpan na po nila doon kasi wala na po talaga yung daan. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, lumambot na lupa ang dahilan ng pagguho ng bahagi ng kalsada sa tabi ng ginagawang DPWH Legislative Building. Nasa likod natin ang entrada ng Agustin Street dito sa Valenzuela City kung saan nga ay bantay sarado na ng mobil ng pulisya bilang pag-iingat na rin matapos gumuho ang bahagi ng kalsada doon sa looban dahil yan sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Aghon. Ayon sa Valenzuela City Government, maglalaan sila ng tig 20,000 pesos para sa mga apektadong mga pamilya lalo't inasang tatagal pa ng 6 na buwan ang pagsasaayos sa lugar. Sabi po ni Mayor, kung sakali daw po, pwede daw maghanap ng uupahan, sasagutin din daw po ng munisipyo or ni Mayor, ganun po. Pero aminado siyang doble hirap maglagi sa evacuation center. Ligo sir, tsaka yung galaw din po since may problem ata yung banyo nila sir, yung school. Bago niyan, inilikas ng LGU ang 21 pamilya o katumbas ng 79 na individual. Sa latest count ng evacuees sa Malinta Junior High School, 12 pamilya o lagpas 40 individual pa ang nanunuluyan sa loob ng evacuation centers. Sa pahayag ng Valenzuela LGU, pananagutan ng private contractor ang mga pinsala. Gumawa na rin daw ang contractor ng structural damage assessment. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Iginigiit ni Senator Joel Villanueva na mahalaga pa rin na palakasin ang annulment sa bansa. Ito ay matapos maipasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang diborsyo. Ayon kay Villanueva, nais niyang gawing mas accessible ang annulment sa lahat, anuman ang estado sa buhay. Nanindigan na rin si Villanueva na tutol pa rin siya sa divorce bill. Ang annulment dapat maging accessible to the poor. That's all I can say. So dapat yun maging accessible to the poor. But you still have to go through the process. Hindi po pwedeng divorce, otherwise magiging parang drive-thru na lang.
ang habang drive-thru. Sa ibayong dagat, tinatayang aabot sa 2,000 katao ang natabunan ng landslide sa Yambali Village sa Enga Province, Papua New Guinea matapos naman gumuho ang bahagi ng Mount Mungalo. Sa kasagsagan niyan ng pagtulog ng marami nitong Biyernes. Pahirapan ng rescue operations dahil sa kakulangan sa kagamitan at matarik na bundok habang kanya-kanyang paraan ng mga residente para hukayin at isalba ang mga natabunan ng lupa. Itinaas naman na ng United Nations sa 670 ang umano'y bilang ng mga namatay dulot ng malawakang landslide. Nasa mahigit 150 kabahayan naman ang natabunan matapos ang insidente. Nagsimula ng magpahatid ng tulong at suporta ang United Nations Children's Fund o UNICEF sa mga apektadong pamilya at residente. Samantala, 12 katao ang naitalang sugatan matapos makaranas ng matinding turbulence ang Qatar Airways Flight QR017 papuntang Dubai Airport nung linggo. Hindi bababa sa 20 segundo ang turbulence habang nasa himpapawid ng bansang Turkey. 6 na pasahero at 6 na crew members ng eroplano ang nagtamo ng injuries na kasalukuyang mga nagpapagaling sa ospital. Ayon sa Dublin Airport, ligtas na nakalanding sa kanilang para ng Qatar Airways flight at agad ni respondihan ang mga apektadong pasahero. Sa pahayag naman ng Qatar Airways, subject to an internal investigation ang nangyari. Iginiit pa nito na prioridad nila ang kaligtasan ng lahat. Matatandaang nangyari ito mag-iisang linggo matapos ang matinding turbulence incident rin na naranasan naman ng Singapore Airlines kung saan isa ang naitalang namatay at 5 Pinoy ang kasama sa mga nasugatan. Sa ating balitan sports, nakuha na ni Pinay gymnast Emma Lauren Malabuyo ang kanyang ticket para sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Ito ay makaraan niyang masungkitang bronze medal sa Women's Artistic Gymnastics sa Asian Championships na ginanap sa Uzbekistan. Itinanghal ding highest-ranked athlete si Malabuyo sa kabuang score na 50.398. Si Malabuyo na ang ika-4 na gymnast na kakatawan sa Pilipinas para sa prestihiyosong Olympic Games kasama ni Carlos Yulo, Alea Finnegan at Levi Jung Rui Vivar. Sa aming pagbabalik, Catherine Bernardo, Piolo Pascual at Alfred Vargas itinanghal na Best Actor at Actress sa FAMAS Awards. At aktor namang si Christian Bables, road to Hollywood na ba? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ilang kapamilya stars ang pinarangalan sa 72nd FAMAS Awards. Pero kumosyon sa paggawad sana ng parangal ng isang veteranang aktres naging maugong sa social media. At Christian Bables, isa na rin nga bang Hollywood star? Alamin yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Ling Garcia. She killed it! Talaga namang ikinagulat ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo ang pagtatanghal sa kanya bilang Best Actress sa katatapos lang na 72nd FAMAS Award sa Manila Hotel nitong linggo. Ito ang kanyang kauna-unahang FAMAS Best Actress Award para sa mahusay na pagganap bilang Filomena Angeles sa A Very Good Girl. It's my first. This is my first. Thank you so much po, FAMAS. This movie, A Very Good Girl, is a product of hard work, love, and passion. It's a tie naman para sa Best Actor na sina Alfred Vargas at Piolo Pascual para sa kani-kanilang pelikula na Pieta at Malyari. Pinaghirapan po namin yung pelikulang ito at lahat po ng artista, pinaghirapan po nila yung trabaho nila. Hindi ko po ipagkakaito sa sarili ko kasi para sa pelikulang Pilipino ito.
Best Picture din ang malyari. Habang iconic movie actor of Philippine cinema naman ang FPJ's Batang Quiapo star at primetime king Coco Martin. Hindi ko po lubos maisip na darating ako sa pagkakataong ito na mabibigyan ako ng parangal sa napakabata kong edad ng iconic movie actor. Matunog naman ang balita ngayon tungkol sa premyadong aktres na si Eva Darren dahil sa hindi pagtupad umano ng FAMAS na maging presenter ang veterana kasama si Tirso Cruz III. Trending ang statement post ngayon ng kanyang anak na si Fernando de la Peña na anya'y pinaghandaan pa ng kanyang ina ang script para sa gabi ng parangal na tila nauwi lang sa wala. Lubos na humingi naman ng paumanhin ang FAMAS sa aktres na si Eva Darren. Anila parte talaga siya ng programa pero hindi raw matagpuan sa mga oras na iyon si Eva. Wala rin daw intensyon na palitan ng aktres bilang presenter sa naturang gawad parangal. Samantala, dream come true naman para sa award-winning actor na si Christian Bables ang maging isang Hollywood star. Sa kanyang Instagram, masayang ibinahagi ni Christian ang signing event niya sa Los Angeles, California. Makikita ang pagpirma niya ng kontrata sa Hollywood agencies na Legacy Entertainment, Breaking Hits at ASAP. Umani naman ang pagbati si Christian mula sa mga kasamahan sa industriya. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Pampag-good vibes naman nating maulang Lunes ng gabi. Ngayong pageant days nga ay kanya-kanya tayo ng bet ng mga kandidata. Kabilaan rin ang Grand Coronation Nights na minsan may kasamang nakakakilig na song numbers. Pero paano na lang kung artista at crush mo pa ang haharana sa'yo? Kakayanin mo ba? Panoorin. O, diba? By the way, siya'y nanalo dyan. So, nagpakatotoo lang siya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang pastor at author na si Joel Austin. Sabi niya, maaari kang maipit sa isang bagyo, pero huwag mong hayaang madala ka nito. At yan, ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!